Dominant Protector. Credit to the author. 2291300. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang tatlong ulo na Fire Lion Clan ay sabay na umalis upang talunin ang espiritu ng Spider Clan. Kung wala ang fire attribute ng Heavenly Resources, hindi sila makakagawa ng Divine Fire Bullet. Paanong hindi magagalit ang apoy na Lion Clan? Matapos makapasok ang lahat, dahan-daang nawala ang halo makalipas ang ilang minuto. Ang buong kuweba ay bumalik sa dati nitong madilim na estado ng walang bakas ng sigla. Ito ay naging lubhang tahimik. Matapos tuluyang mawala ang halo, parang walang nakapunta dito. Maliban sa ilang bakas ng labanan, wala talagang. Tulad ng para sa teleportation array, ito ay orihinal na naglalabas ng kakaibang asul na liwanag, ngunit ngayon, ito ay naging mapurol at walang pinagkaiba sa isang ordinaryong tumpok ng mga durog na bato. Ito ang nangyari noong gabing iyon, at ito rin ang dahilan kung bakit hindi masyadong inisip ni Terence at Jelay nang makita nila ang madilim na kuweba. Pagkatapos ng lahat, ang pagbuo ay naisaaktibo sa huling pagkakataon. Pagkatapos nito, hindi na ito naiiba sa isang tumpok ng mga normal na bato. Si Terence ay natural na hindi makakakita ng anuman. Sinabi ng kidlat na baboy na ang apoy na Lion Clan ay wala na sa ulang mountain range. Hindi naman mali dahil nawala na silang lahat. Walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Kung wala ang apoy na Lion at ang tulong ng gagamba sa langit, makakaasa lamang si Terence sa kanyang sarili. Kung siya ay bumaba sa bundok mula sa ibang paraan, ayon sa Sky Spider, ito ay mas mapanganib. Maaari rin siyang bumaba sa normal na paraan. Ito ay medyo mas mapanganib, ngunit dapat mayroong iba pang mga paraan. Kung magpapatuloy sila sa pasulong, maaabot nila ang mas mababang hanay ng bundok ng bulubundukin ng Wulong Haute. Habang papalapit sila sa mas mababang hanay ng bundok, ang panganib ay tataas ng malaki. Bagamat mayroon ding iba't ibang pangkat ng adventurer na nagsasanay at nagtitipon ng mga halamang gamot sa mas mababang hanay ng kabundukan, mahirap tiyakin na walang mga miyembro ng pamilyang Lowell. Jelay, isuot mo ang Thousand Silk Mask. Saglit na nag-isip si Terence. Kung makakita tayo ng mga kaoy na hinalang tao, maghihiwalay na tayo. Bumaba ka muna, at hahanap ako ng pagkakataong bumaba. Nagbago na ang itsura mo, at dapat mahimatay ka kung mag-iingat ka. Pero kung sakali, mag-iwan ka ng 2 lambat ng langit at lupa para sa proteksyon. Isang hindi maiiwasang lambat. Itatago ko ang isa. Paano kung 2 ang itatago mo? Nag-aalangan na sabi ni Jelay. No, it's not a big problem for me. If there's danger, 1 is enough. If 1 is not enough, 2 won't be much use. Sabi ni Terence. Kung ganoon. Sige. Tumango si Jelay pagkatapos ng ilang pag-aalangan. Naglakad silang 2 pababa ng bulubundukin, kung saan mas siksik ang kagubatan. Iniwasan ni Terence ang ilang koponan na naririto para sa mga halamang gamot o pagsasanay, sino ang nakakaalam kung may mga miyembro ng pamilyang Tegan sa kanila. Nakikita ni Terence ang lakas ng mga adventurer sa isang tingin, ngunit palaging mas mabuting mag-ingat. Gayunpaman, ang mga bagay na gusto niyang itago ay nangyari sa lahat ng oras. Si Terence at Jelay ay hindi lumakad ng malayo bago nila narinig ang mga paghingi ng tulong. Nakakunot ang noo ni Terence habang nakatingin sa malayo. Nakita niya ang isang grupo ng mga adventurer na nakikipaglaban sa isang white tiger. Ang dugo ay nasa lahat ng dako, ngunit hindi ito mula sa tigre. Ito ay mula sa mga adventurer. Ang tigre ay hindi isang espiritong hayop, hindi pa ito gininto ang klase, kahit kalahati ng lakas ng isang gintong klase. Ito ay mayroon lamang ilan sa mga katangian ng isang espiritong hayop mula sa mayamang espiritual na chi dito. Kung tungkol kay Terence, ang lakas ng pakikipaglaban nito ay halos kapareho ng leon sa zoo. Ngunit ang grupong ito ng mga adventurer ay medyo mahina, walang kahit isang practitioner, wala ni isa sa golden class. Mayroon lamang isang pisikal na practitioner na mukhang malakas, at siya ay nakikipaglaban sa tigre. Umiling si Terence. Masyadong mahina ang taong ito para umakyat sa bundok. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol dito, mayroong maraming mga espiritual na damo sa hanay ng bundok ng Wulong Haute.
Kahit na ito ay ang mas mababang hanay ng bundok, ang mga espiritual na damong nakolekta ay nagkakahalaga pa rin ng maraming pera. Walang kulang sa mga sakam na adventurer na bumuo ng mga team para pumunta dito para magmina ng ginto. Kung sila ay mapalad, ang mga espiritual na damo na nakolekta kapalit ng pera ay maaaring gastusin sa loob ng ilang taon ng walang problema. Kaya naman, ang ganitong uri ng high-risk pero high-return industry ay nagsilang din ng maraming adventurers na nag-aakalang sila ay mapalad. Nakita ng miyembro ng adventurer team mula sa malayo sina Terence at Jelay at agad na humingi ng tulong. Ang mga adventurer sa Wulang Hautay Mountain Range ay bihirang magkaroon ng anumang pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Kahit gawin nila, dadaan lang sila ng walang palm. Pagkatapos ng lahat, ito ay nagsasangkot ng isang salungatan ng interes. Ang lahat ay naghahanap lamang ng mga elixir sa kanilang sarili. At dahil sa kakaunting pamilya at barkada sa paanan ng bundok, hindi talaga magkakaroon ng sitwasyon kung saan ang mga tao ay pumatay para sa kayamanan. Siyempre, kung ang isang adventurer team ay nakatagpo ng isang beast attack, ang ibang mga adventurer team ay karaniwang hindi tutulong. Pagkatapos ng lahat, ang mga adventurer na namimitas ng mga halamang gamot sa paanan ng bundok ay napakababa ng antas. Hindi man lang nila maprotektahan ang kanilang sarili, kaya bakit nila tutulungan ang iba? Walang maraming golden class na masters sa kanila, at karamihan sa golden class na masters ay hindi magnanasa ng pera para sa mga halamang gamot. Gayunpaman, bahagyang gumalaw ang puso ni Terence nang makita niya ang sitwasyon sa harap niya. May plano siya. Ang grupo ng mga adventurer na ito ay nagkataon lamang na may isang patay, at ito ay isang babae, na nakagat hanggang sa mamatay ng tigre. Kung ililigtas siya ni Terence at papatayin ang tigre, kung gayon ang mga taong ito ay maaaring magdala kay Jelay pababa ng bundok, iyon ay isang magandang pagpipilian. 1-for-1 ang mga bahay at sekta sa paanan ng bundok ay hindi magiging ganoon kay Talye, at kahit na sila, nagbago ang itsura ni Jelay kahit naalala nila kung gaano karaming lalaki at babae ang nasa grupo, hindi nila maaalala ang mukha ng lahat. Siyempre, ang dahilan kung bakit pinili ni Terence ang grupong ito ng mga adventurer, maliban sa katotohanan na ito ay nagkataon, ay dahil din sa napakahina nila. Hindi sila dapat maging mga especially iya mula sa pamilya Tegan o isang katulad nito. Kung sila ay mula sa pamilya Tegan, hindi na nila kailangang magpakita ng mga nawawalang tao dito. Pagkatapos ng lahat, hindi nila inaasahan na dadaan sina Terence at Jelay sa oras na ito. Dapat talaga sila ay inatake, at sila ay tunay na mga adventurer. Jelay, pupunta ako at tutulungan ang mga taong ito sa kanilang mga problema. Bababa ka ng bundok kasama nila, bababa akong mag-isa. Mabilis na utos ni Terence. Pagkatapos mong bumaba ng bundok, humanap ng paraan para makabalik sa dating hangganang bayan. Huwag kang manatili sa bayan ng Rockland. Sige, nakuha ko na. Tumango si Jelay, hindi ito ang oras para mag-isip tungkol sa mga pakinabang at talo. Nag-aalala siya para kay Terence, ngunit ito ang tanging at pinakaangkop na paraan. Kung mananatili siya sa tabi niya, kailangan niyang alagaan siya, at kailangan niya maging maingat. Tumango si Terence at gumawa ng mabilis na desisyon. Sumakay siya patungo sa grupo ng mga adventurer at mahinang sinampal ang ulo ng tigre, pinalipad ito sa hangin. Pumitik ito sa hangin at bumagsak sa lupa ng malakas na putok. 2,272. Pagkalapag sa lupa, kumaibot ang katawan ng tigre at hindi na makagalaw. Ito ay malinaw na patay. Ang biglaang paglitaw ni Terence ay nagulat at labis na ikinatuwa ng lahat ng mga adventurer. Ganun lang namatay ang tigre. Nang tumawag sila kay Terence para humingi ng tulong, ito ay pagsubok lamang sa kanilang kawalan ng pag-asa. Hindi nila akalain na talagang darating si Terence para tumulong. Bukod dito, napatay niya ang tigre na napakadaling kinatatakutan ng lahat. Ito ay sadyang napakalakas. Pagkaraan ng ilang sandali, ang grupo ng mga adventurer ay nagsaya, at ang nasugatan na adventurer na nakikipaglaban sa tiger ay magalang na nagsabi kay Terence, "Maraming salamat sa tulong ng nakatatanda. Ako si Baron, ang pinuno ng grupong ito ng mga adventurer. Senior, dapat isa kang cultivator. Maswerte ako nakakapasok ko lang sa golden class, hindi pa lang." Mahinang sabi ni Terence.
Hindi niya ipinahayag ang kanyang lakas, tanging ang unang bahagi ng Golden Class. Siyempre, ang lakas ng isang maagang yugto ng gininto ang klase ay higit pa sa sapat upang patayin ang tigre. No wonder. Napuno ng paghanga ang mga mata ni Baron. Talagang cultivator siya. Tanging isang cultivator lang ang makakalutas ng problema ng napakadeterminado. Senior, maraming salamat. Wala lang. Kinaway-kaway ni Terence ang kanyang kamay, hindi mo ba ibebenda ang sugat mo sa braso? Bandahan mo, ibende ko na. Napangiti ng mapait si Baron. Muntik ko nang makalimutan ang sakit. Ngayon ko lang naalala na nabanggit mo. Dahil doon, naglabas si Baron ng isang bote ng gamot ni Miracle Dr. Guan mula sa mga backpack ng iba pang adventurer sa likod niya at inilapat ito sa kanyang sugat, bago ito binalutan. Napansin ni Terence na espesyal na edisyon ng Miracle Doctor na gamot sa pinsala ni Guan, at hindi niya maiwasang mapangiti. Tila ang mga adventurer na ito ay nabuhay sa gilid, ngunit mayroon silang sapat na pera sa kanilang mga bulsa upang makabili ng pinakamahusay na gamot sa pinsala. Sa katunayan, para sa mga taong katulad nila, hindi na kailangang gumamit ng mamahaling espesyal na edisyong gamot sa pinsala. Ang ordinaryong bersyon ay sapat na. Ito ay dahil ang mga taong ito ay hindi kailangang maging tulad ng mga kababaihan na walang mga galos kapag sila ay nasugatan. Bukod, para sa mga bagong pinsala, hindi nila kailangan ng espesyal na edisyong gamot sa pinsala. Ang ordinaryong gamot sa pinsala ay hindi mag-iiwan ng mga peklat. Siyempre, hindi iyon sinabi ni Terence nang malakas ang pera ay nasa kanyang bulsa, kung tutuusin. Malas talaga kayong nakatagpo ng tigre. Sabi ni Terence, sinusubukang kumuha ng impormasyon mula sa kanya. Yeah, we're quite unlucky. We're not local adventurers. We came from other place and not familiar with the terrain of the mountain range. Sigh, we're quite unlucky. This year, we came to pick herbs and encountered this tiger not long after. Namatay pa nga ang isa sa mga miyembro ng team namin. It's really a bad start. Si Baron, sa kabilang banda, ay napakasigla sa pakikipag-usap kay Terence. Pagkatapos ng lahat, ang mga practitioner ay hindi maabot na pag-iral sa mga mata ng mga adventurer na ito. Kahit na ang maagang yugto ng Golden Class na mga masters ay mataas sa langit. Kapag nakilala nila sila, itataas nila ang kanilang mga ulo ng mayabang at kakausapin sila sa paraang walang pakialam. Bihira para sa isang practitioner na tulad ni Terence na makipag-usap sa kanila. Kung ganoon, ano ang iyong mga plano? Tumango si Terence, ngunit masaya siya sa loob. Ang mga taong ito ay hindi mga lokal na practitioner, kaya maaaring sila ay sariling mga tao. Hanggat wala silang masyadong gagawin sa bayan ng Rockland, makatitiyak si Terence. Ano pa ba ang magagawa natin? Bumaba tayo ng bundok. Nasugatan ako, at naubos na ang lakas ng ilang tao sa team. Kung magtatagal pa tayo, makakatagpo tayo ng mas malalakas na hayop, at hindi na natin sila makakayanan. Sabi ni Baron na may mapait na ngiti. Mabuti naman. May iba pa akong gagawin, pero bababa ng bundok ang kasama ko. Hayaan mo na siyang sumama sa iyo. Mas mabuting alagaan mo siya. Sabi ni Terence, na nagkukunwaring malalim ang iniisip. Siyempre kaya mo. Sumang-ayon si Baron ng hindi nag-iisip, gayunpaman, kailangan muna nating ilibing ang ating mga kasama bago tayo makaalis sa bundok. Tutulungan kita. Talagang nag-aalala si Terence na may bitbit silang bangkay pababa ng bundok, hindi tama ang bilang ng mga tao. Kadalasan, ang mga pamilya sa paanan ng bundok ay maaaring hindi mahigpit sa kanilang mga tseke, ngunit ngayon na ang pamilya Tegan ay nanunood, kahit na ito ay isang adventurer team na ipinadala ng ibang pamilya, tiyak na susuriin nila ito ng palihim. Mabuti naman. Nagpapasalamat talaga ako. Nagpapasalamat na, sabi ni Baron. Para kay Terence, ang paghukay ng butas para mailibing ang isang katawan ay kasing dali ng pag-angat ng daliri. Casual siyang gumamit ng sanga at naghukay ng butas sa ilang mga galaw, habang si Baron at ang iba pang mga adventurer ay inilibing ang kanilang mga kasamang, mga katawan. Ang mga adventurer na tulad nila, na itinuring ang apat na dagat bilang kanilang tahanan, ay walang bagay na bumalik sa kanilang pinagmulan. Ililibing sila kung saan man sila mamatay.
Nang matapos iyon, nagpaalam si Terence sa dalawang babae. Wala na siyang ibang sinabi, alinman sa dami ng sinabi niya, mas malamang na may magkamali. Mas mabuti kung wala siyang sasabihin, na iligtas siya sa bigat ng isip na ibigay ang kanyang sarili. Matapos paalisin si Jelay at ang gang, nakahanap si Terence ng isang lugar upang itago at gawin ang kanyang mga plano. Hindi binalak ni Terence na bumaba ng bundok ng ganoon kaagad maghihintay man lang siya hanggang sa ligtas na umalis si Jelay sa bundok, at mas mabuti kung bumalik sila sa hangganang bayan. Sa ganoong paraan, hindi na kailangang mag-alala pa si Terence kahit na makasalubong niya ang isang master, magtapon lang siya ng hindi matatakasan na lambat at tumakas. Kaya naman, umupo si Terence sa lupa at nagsimulang i-channel ang sining ng Dragon Mastery. Dinala ni Baron si Jelay at ang iba pang miyembro pababa ng bundok, ngunit hindi niya inaasahan na may mga bantay na itatayo ng mga pamilya at gang sa labasan ng bulubundukin, na nagsasagawa ng mahigpit na inspeksyon sa mga adventurer na umaakyat at bumababa sa bundok. Hindi naman bobo si Baron, in fact, leader siya ng isang adventure team, kaya natural na magaling ang utak niya. Hindi niya namamalayan na tumingin kay Jelay. Ang hitsura ni Terence at Jelay ay masyadong kakaiba, at ang pagtulong ni Terence sa isang grupo ng mga normal na adventurer bilang isang practitioner ay medyo kakaiba din. Nasa panganib sila, ngunit bakit sila tutulungan ni Terence? At napakabait ng ugali niya. Dagdag pa, ang pinakamahalagang punto ay ang paghihiwalay ni Terence kay Jelay, hinahayaan siyang sundan sila pababa ng bundok habang siya mismo ay nanatili. Siyempre, kung hindi dahil sa inspection sa labasan ng bulubundukin, hindi maiisip ni Baron ang napakaraming mas malalalim na bagay. Gayunpaman, pagkatapos makita ang mga taong nagsusuri at nag-iisip tungkol sa kakaiba ng nakaraang insidente, naintindihan ni Baron ng kaunti. Marahil ang mga tao mula sa mga bahay at guild na ito ay narito para kina Terence at Jelay. Si Terence, sa kabilang banda, ay pinili si Jelay na sumama sa kanila dahil nawalan sila ng isang miyembro, at isang babae. Gusto niyang palitan siya nito. 2,273. Sa pag-iisip na iyon, binagulan ni Baron ang kanyang mga hakbang at tahimik na naglakad sa gilid ni Jelay. He lowered his voice, hinahanap ka ng mga tao sa exit. Tumalo ng puso ni Jelay, hindi niya akalain na malalaman ni Baron ang tungkol dito, ngunit walang saysay na itago ito ngayong dumating na ang mga bagay-bagay. Dahil nahulaan na ito ni Baron, walang saysay na itago ito, oo, pero hindi nila ako kilala. Mabuti naman. Tumango si Baron at binilisan ang lakad. Wala siyang ibang sinabi. Dahil hindi alam ng mga tao doon kung sino si Jelay, mas madali ang mga bagay basta ibinaba niya ang kanyang koponan sa bundok, hindi niya ito ipagkanulo. Una, ang kaibigan ni Jelay na si Terence ay ang kanilang tagapagligtas, at habang hindi siya isang ginoo, hindi siya kagat sa kamay na nagpapakain sa kanya, ayaw niyang gumawa ng ganoon. Pangalawa, kung si Jelay ay nakilala ng mga taong ito, ano ang pakinabang nito para sa kanilang buong koponan? Buti na lang kung hindi nila kasuhan si Baron ng krimen na pagtatago ng kaaway. Kung nangyari iyon, ang buong pangkat ng adventurer ay magkakaproblema. Sa makatuwid, hindi gagawa si Baron ng ganoong katangahan. Mukhang napakahigpit ng mga tseke doon. Huwag kang ang magsalita ng kalokohan mamaya, ako na ang bahala. Sabi ni Baron sa iba pang team. Oo. Ang ibang mga tao sa koponan ay halatang nagtiwala kay Baron bilang kanilang pinuno. Hindi na sila masyadong nagtanong at pumayag. Tumango si Baron at pinamunuan ang isang pangkat ng mga tao sa labasan ng bulubundukin matapos umalis ang pangkat ng mga adventurer sa harap matapos tanungin. Anong pangalan niya? Sinong pamilya ang nagayos para umakyat siya ng bundok? Para saan ka umakyat ng bundok? Si Lazaro kilala niya kung sino sina Terence at Jelay, at habang nakikita niyang wala sila sa grupo, nagtanong pa rin siya bilang isang maingat na tao. Ako si Baron, isang adventurer mula sa isang maliit na bayan sa hangganan. Nagbayad ako ng apoy na Wolfgang para umakyat sa bundok para mamitis ng mga halamang gamot. Magalang na sagot ni Baron. Oh. Tumango si Lazaro at tumingin sa isang maliit na pinuno ng mga firewolves. Baron, may kabuoang 8 tao sa bundok, 6 na lalaki at 2 babae. Ang dami naman. Tara na.
Sinuri ng pinuno ng mga Firewolves ang impormasyong nerehistro niya noon pagkatapos ay kumaway kay Baron. Sige. Nakahinga si Baron at tumango. He then said to his team, "Everyone, let's go." Gayunpaman, nang malapit nang umalis si Baron kasama ang kanyang mga tauhan, isang boses ang biglang umalangaw-ngaw, "Sandali." Nadurog ang puso ni Baron, ngunit lumingon pa rin siya at ngumiti. Maaari bang magtanong? Ano ang problema? Si Lazaro na ang nagsalita, nanlaki ang mga mata sa pagtataka habang nakatingin kay Jelay. Baron, hindi naman masama ang katim mo na babae. Paano kung samahan ang ating young master na si Tegan ng ilang araw? Hindi ko kaya kung wala ka. Ibang tao si Jelay na nakamaskara, pero maganda pa rin siya, marahil dahil maganda na siya. Alam ni Lazaro na hindi maganda ang mood ni Lowell nitong nakalipas na 2 araw, kaya't hahanapan niya ito ng magandang babaeng paglalaroan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Baron. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng mga bagong problema sa pag-alis niya. Hindi niya alam kung ano ang isasagot at labis siyang nababalisa. Lazaro, lalabag ka ba sa rules? Malamig na tumingin kay Leslie ang pinuno ng Firewolf Gang. Ang pamilya Tegan ay may mabuting pakikitungo sa Pulang Kabibe, at Pulang Kabibe ang sinumpaang kaaway ng Firewolf Gang. Natural, hindi nila bibigyan ng anumang mukha ang pamilya Tegan. Umakyat ng bundok si Baron at ang kanyang barkada sa pamamagitan ng Firewolf Gang. Kung may mangyayari, sino ang aakyat ng bundok sa landas ng Firewolf Gang sa hinaharap? Ang bulubundukin ng Wulang Haute ay isang mahalagang paraan para kumita ng pera ang ilang puwersa sa bayan ng Rockland. Ang maliit na pinuno ng Firewolf Gang ay natural na hindi maaaring hayaan ni Lazaro na kunin ang mga tauhan ni Baron. Tara na. Saglit na nag-alinlangan si Lazaro, saka ikinaway ang kanyang kamay, nagpapahiwatig na maaaring kunin ni Baron ang kanyang mga tauhan at umalis. Sa ganitong mga kalagayan, hindi niya nais na gumawa ng isang kaaway ng apoy na Wolfgang sa gayong maliit na bagay. Hindi ito isang mahalagang bagay. Hindi nararapat kung nagsimula silang mag-away at maantala ang mga mahahalagang bagay. Salamat. Naikuyom ni Baron ang kanyang mga kamao sa pinuno ng mga Firewolves, nakahinga ng maluwag. Kung talagang nakunan si Jelay, hindi na magiging masaya ang mga bagay-bagay. Ang kasalukuyang pagganap ni Baron ay hindi nakaakit ng anumang hinala mula sa iba. Kung tutuusin, sinubukan ni Lazaro na pilitin ang kanyang kasamahan na manatili. Naiintindihan naman na si Baron ay nakahinga ng maluwag. Hindi inaasahan ni Lazaro na muntik nang makahuli ng malaking isda 70 kanyang lucky strike, pero nasira ito ng mga Firewolves. Kung alam ng Jerwin na may ginawang katangahan ang pinuno ng mga Firewolves, magagalit siya na hihilingin niya sa pinuno na parusuhan siya. Matapos lisanin ang bulubundukin ng Wulang Haute at makarating sa isang lugar na may kakaunting tao, nakahinga ng maluwag si Baron. Tumingin siya kay Jelay na may pag-asa sa mga mata, ngunit hindi niya ito inilantad, lumingon lamang sa mga kasamahan niya. Mukhang may nangyari na sa bayan ng Rockland. Mas mabuting huwag na tayong magtagal dito. Umalis na tayo sa lugar na ito at bumalik sa border town ngayon. No problem, makikinig kami kay Captain. Walang alinlangan na tumango ang mga kasamahan niya bilang pagsang-ayon. Saan ka pupunta, benefactor? Babalik ka ba sa hangganang bayan kasama namin, o? Para sa kanya, si Jelay ang kanyang tagapagligtas, wala siyang ginawa, ngunit si Terence ang dahilan kung bakit niya ito tinawag. Babalik ako sa border town kasama ka. Ayaw ni Jelay na manatili dito na masyadong matagal, nakipagkasundo siya kay Terence na babalik muna siya sa border town, at hintayin siya doon. Bilang isang adventurer na madalas na naglalakbay sa pagitan ng Rockland Town at border towns, si Baron ay natural na may sariling transit channel at hindi na kailangang makipag-ugnayan sa isang middleman tulad ng lokal. Dahil napagpasyahan nilang umalis, hindi na sila nag-aksaya pa ng oras, kinuha nila si Jelay at naghanda na tumawid sa hangganan sa pamamagitan ng kanilang sariling mga channel. Si Terence, sa kabilang banda, ay nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Jelay sa mga bundok, ngunit hindi siya gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw. Tahimik siyang nagtanim sa bundok, kailangan niyang tiyakin na umalis si Jelay sa bayan ng Rockland bago siya umalis, o kaladkarin niya ito pababa kasama niya.
Siyempre, hindi alam ni Terence na sinundan ni Jelay si Baron at ang iba pa pabalik sa border town sa unang araw na umalis sila sa bundok. Nanatili pa si Terence sa bundok ng 2 araw bago umalis. Kung sakali, nag-compress si Terence ng purong energy bomb sa kanyang kaliwang kamay bago siya gumalaw. 2,274. Siyempre, ang energy bomb na ito ay isang pag-iingat lamang, gagamitin lang niya ito kung wala siyang ibang pagpipilian. Kung napakaraming tao sa paanan ng bundok, mas gugustuhin niyang mag-aksaya ng isang malawak na lambat kaysa gamitin ang bomba ng enerhiya. Masyadong halata ang trick na ito kung ang isang tao ay hindi namatay at patuloy na nag-iimbestiga, malamang na malaman nila na siya pala, Terence, ang gumamit nito. Malamang ay makukuha niya ang sagot sa pamamagitan ng pagtatanong sa paligid, ngunit hindi ito magiging madali kung alam lamang nila ang hitsura ng tao. Nahulaan ni Terence na ang mga channel ng impormasyon ng pamilya Tegan ay hindi partikular na may kaalaman, o matagal na nilang nahanap sina Tito Fredo at Lola kung makakahanap sila ng mga tao batay sa kanilang hitsura. Siyempre, kahit gumamit si Terence ng bombang chi, maaaring hindi ito matrace pabalik sa kanya ng pamilya Tegan. Kaya lang, masyadong halata ang paglipat na ito, at masyadong maraming tao ang nakakaalam tungkol dito, kahit maraming tao mula sa mga nakatagong bahay ang nakakaalam tungkol dito. Hindi gustong makipagsapalaran ni Terence, at may kakaibang background ang pamilya Tegan. Ayaw niyang masyadong maagang ilantad ang kanyang pamatay na sandata. Gaya ng inaasahan, nang marating na ni Terence ang exit, nakita niya ang isang adventurer team na nakaharang sa exit. Mas mahigpit ito kaysa noong umakyat si Terence at ang iba pa sa bundok. Tumangala si Terence at isa-isang tiningnan ng mga tao, nakita niya si Lazaro. Tila na pagdesisyonan talaga ng pamilya Tegan na pigilan siya at si Jelay dito, na pag-isip-isip niya kung nakaalis na ba ng bundok si Jelay. Gayunpaman, ang mga mata ni Terence ay dumaan sa Lazaro, at sa wakas ay dumapo sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng 8 trigram na damit sa hindi kalayuan. Hindi mas pamilyar si Terence sa outfit na ito. Ang head guard ng pamilya Tegan ay nakasuot ng ganito, at masasabi ni Terence ang lakas ng tao sa isang sulyap lang Sky Class Early Phase Peak. Isa pang Sky Class Master sa isang bagwa robe. Sumimangot si Terence, parang medyo makapangyarihan ang pamilya Tegan, kung tutuusin. Isang Sky Class ang namatay, at ngayon ay mayroon na silang isa pa. Hindi agad bumaba ng bundok si Terence matapos makita ang Sky Class Master na nakasuot ng bagwa robe. Itinago niya ang kanyang lakas at nagtago sa likod ng isang kagubatan. Hindi ito kalayuan sa labasan ng bundok, ngunit alam niya kung ano ang nangyayari doon. Sa katunayan, sa pangunawa ng 12 kapatid, lubos niyang naramdaman ang pag-iral ni Terence. Si Terence ay nasa saklaw na ng pandaman ng 12 kapatid. Ngunit ang 12 ay walang jade space ni Terence, at ang kanyang chi ay hindi nauubos. Nakakaubos ng enerhiya ang sensing, at masarap itong maramdaman paminsan-minsan, ngunit kung magpapatuloy ito ng ganito, kahit na ang Sky Class Late Phase Peak ay mahihimatay dahil sa pagod. Dagdag pa, ang layunin ng 12 ay isara ang labasan ng bundok. Hindi na niya kailangang maramdaman ang sitwasyon doon kasama sina Jelay at Terence dito. Ang pang-anim na bro ang namamahala sa paghahanap, kaya ano ang dapat niyang gawin? Naging madali ito para kay Terence. Hindi niya maramdaman si Terence, kaya pumunta na lang siya sa Jade Space para sanayin at pakiramdaman sila. Sa araw, walang kausap si 12, ngunit sa gabi, si Tegan ay lihim na dumating at pumunta sa pansamantalang tolda na itinayo ng pamilya Tegan sa ilalim ng bulubundukin ng Wolong Haute. Makalipas ang ilang araw na hindi niya narinig ay medyo nabalisa na si Lowell, kaya palihim siyang pumunta rito. Nang makita ni 12 si Lowell, sumimangot siya. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't sinabi ko sa iyo na huwag kang lalabas sandali sa bahay? Nag-aalala rin ako. Nahuli mo na ba si Natoy at ang isa pang lalaki? Maingat na tanong ni Tegan. Anong nagmamadali? It's a dangerous time now, sabi ni 12. Mabuti naman ang dalawa, pero may kasama silang isang Sky Class Late Phase Peak old na baliw. Pati ang master mo ay namatay sa kanyang mga kamay, at naglakas loob ka pa ring lumabas. Babala ng 12 kapatid na may seryosong ekspresyon. May magbaback up pa sila. Sky Class Late Phase Peak.
Hindi maiwasan ni Lowell na magulat. Tama, at ang Sky Class late face peak old crazy guys already left the mountain, hindi ko na siya napigilan. I can't tell where he is right now, either you lose your life if you run into him like this. Tumango ang matandang 12 at bumulong. So ibig sabihin hindi kasama sa dalawang yun si Sky Class late face peak old crazy. Agad na naunawaan ni Lowell ang pinakabuod ng usapin. Tama. Umalis na ang matandang baliw na iyon, ngunit hindi pa bumababa ang 2 taong iyon. Umakyat na sa bundok ang pang-anim mong Shibo para hanapin sila. Naglagay ako ng blockade sa labasan. Kung wala nang iba, dapat kang bumalik at magtago kung dumating ang Sky Class late face peak old na baliw na iyon, hindi kita mapoprotektahan. Masyado siyang makapangyarihan, may kapangyarihan siyang hatiin ang mga bundok at dagat. Ito. Okay, ngunit ang 2 taong iyon ay may 2 espiritual na kaloob-looban ng halimaw. Ika-12 tiyuhin, kailangan mong humanap ng paraan para makuha sila para sa akin. Ang pagbisita ni Lowell sa pagkakataong ito ay dahil talaga sa 2 inner core ng spiritual beast. Dapat itong malaman na ang bagay na ito ay napakabihirang. Kahit na ang Xuanji na lugar ng kanyang sekta ay walang stock nito. May mga sinaunang espiritong hayop, ngunit hindi nila maaaring patayin ang sinaunang espiritong hayop at alisin ang panloob na core, tama ba? Naniniwala si Lowell na kung siya ay maglakas loob na gumawa ng ganoong kahilingan, papatayin muna siya ng kanyang amo. Kaya iniisip mo ang tungkol sa 2 panloob na core ng mga espiritual na hayop na kakanyahan. Tumango si 12, naiintindihan ang ibig sabihin ni Lowell. Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko sa'yo kapag nakuha ko na. Kahit na ang panloob na core ng isang espiritong hayop ay isang magandang bagay, ito ay hindi kasing halaga ng Lowell. Ang pagkakaroon ng isang magandang bagay para sa kanya upang maprotektahan ang kanyang sarili ay magliligtas sa kanyang sekta ng ilang pag-aalala. Maraming salamat, ika-12 tiyo. Tuwang-tuwa si Lowell at mabilis na sumagot. Sige, pwede ka nang bumalik. Magtago ka sa bahay at huwag kang lalabas. Kinawian ng ika-12 kapatid ang kanyang may at sinabing. Oo, ika-12 tiyo, pagkatapos ay aalis na ako. Matagal na yumuko si Tegan at umalis sa tolda, na wala sa gabi kasama ang kanyang mga tagasunod. Narinig ni Terence ang bawat salita ng kanilang pag-uusap, at nakahinga siya ng maluwag. Maayos naman ang Sky Class na lalaki, at tumakbo siya palayo. Mukhang walang lakas ng loob na pigilan si 12, at pinanood lang siyang tumakbo palayo. Natagpuan ni Terence na medyo nakakatawa ang sitwasyon ng Sky Class na lalaki ay Sky Class late face peak, ngunit sa mga tuntunin ng aktwal na labanan, hindi siya ang kalaban ng guard. 13th was already Sky Class early face peak, and he didn't even dare to make a move. Ano kaya ang iisipin niya kung malaman niya ang totoo? Syempre, hindi ipaalam sa kanya ni Terence ang katotohanan. Mas maganda kung mali ang pagkakaintindi niya. 2,275. Ito mismo ang gusto ni Terence, parang ika-12 at sinisi ng iba ang pagkamatay ng head guard sa Sky Class. Hindi na kailangang mag-alala ni Terence na maghinala silang gumagamit siya ng Chi-bomb, at tiyak na iisipin nila na ang Sky Class ang dahilan ng crater, masyadong wala itong kinalaman sa isang Earth Class mid-phase lamang. Ngunit sa ganitong paraan, hindi na mailantad pa ni Terence ang nakakompress na energy bomb. Maaaring mapatay niya ang ika-12 kapatid, ngunit malalantad din si Terence. Hindi inaasahan ni Terence na magiging ganito ang kakayahan ng pamilya Tegan. Sa mga sinasabi nila, may isa pang master sa bundok. Ang ika-12 ay tinawag na ika-12 tiyuhin, at ang isa sa bundok ay tinawag na ika-6 na tiyuhin, na ang ibig sabihin ay tiyak na mas malakas ang tao sa bundok, lalo na kapag ang bilang na 12 ay hindi nakapagsalita kay Terence. Anong klaseng pamilya ito? Mas malakas kaysa sa isang sinaunang sekta na may hindi bababa sa 12 Sky Class Masters. Ilang Sky Class Masters mayroon ang Ice Palace. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong pamilya sa malayong bayan ng Rockland.
Hindi maiwasan ni Terence na isipin na napakababa pa rin niya doon, kailangan niyang tumaas para makakita pa, at ang ibig sabihin nito ay ang kanyang lakas, siya ay isang maliit na mid-phase na Earth class. Noong unang panahon, ang Earth class ay isang bagay na tinitingala ni Terence, ngunit ngayon, ito ay talagang hindi gaanong. Ang mga bagay ay palaging tulad na ibang mga sanggunian na humantong sa iba't ibang mga conclusion. Umiling siya at pansamantalang isinantabi ang mga iniisip na iyon. Ang nakapagpasaya sa kanya ay tila matagumpay na nakatakas si Jelay sa mga taong ito. Sa sinabi ng ika-12 elder, naisip niyang nasa bundok pa rin si Jelay tulad niya. Nangangahulugan ito na ligtas nang umalis si Jelay, at hindi na kailangang mag-alala pa si Terence. 3 araw nang wala si Jelay, at sapat na iyon para umalis sa Rylanda at magtungo sa hangganang bayan. At si Lowell at ika-12 ay walang binanggit tungkol kay Jelay na nahuli, na nangangahulugan na siya ay talagang maayos. Gayunpaman, ang nakakaramdam ng kakaiba kay Terence ay ang Lowell ay tila pinahahalagahan ng 2 panloob na core. Naisip ni Terence na ang mga bagay na ito ay napakakaraniwan, ngunit tila hindi ito ang kaso. Maging ang mayayamang pamilyang Tegan ay labis na pinahahalagahan ito, kaya dapat ito ay isang bagay na napakahalaga. Ngunit ano ang silbi ng bagay na ito? Gusto ni Terence na makakuha ng karagdagang impormasyon, ngunit hindi gaanong sinabi ni Lowell. Umalis siya pagkatapos ng maikling pagbanggit. Oras na tumayo si Terence. Sa teoryang pagsasalita, hindi dapat magkaroon ng anumang mga koponan na bumababa sa bundok sa oras na ito, at ang mga bantay sa labasan ay nakaka-relax na lahat. Ito ay isang magandang oras para sa Terence upang makatakas. Siyempre, hindi inaasahan ni Terence na itatago ito mula sa ika-12. Hindi makatotohanang lumabas ng Sky Class Master nang walang tunog. Kailangan niyang umalis ng mabilis at dalhin siya sa ibang lugar, at tingnan kung dapat siyang gumamit ng lambat o chi bomb. Kung maraming tao, gagamitin niya ang net, ngunit kung wala, gagamitin niya ang chi bomb. Aalis muna ako, at maaari mong samantalahin ang kaguluhan para makawala sa gilid at sundan ako sa malapit. Kapag natapos na ang panganib, magkikita pa tayo. Sabi ni Terence kay Skyboat Pig. GG. Tumango ang baboy. Pagkatapos magdesisyon, hindi na nag-aksaya ng oras si Terence at tumalon pababa ng bundok. Sa dilim, ang figure ni Terence ay mabilis na dumaan sa checkpoint sa labasan ng bundok at lumipad palayo. EMF. Isang malamig na EMF ang nagmula sa pansamantalang tolda ng pamilya Tegan. Naramdaman ni 12th si Terence sa sandaling bumaba siya mula sa bundok. Alam niyang nandito na ang taong hinihintay niya. Tumalon siya at humabol sa direksyon na tinakbo ni Terence. Sa likuran niya, sinundan siya ng pangalawang gwardya at pangatlong gwardya, lumilipad sa direksyon ni Terence. Tumingin si Terence sa 5 tao sa likod niya at nagmura sa kanyang malas. Mayroon lamang isang Sky Class at 2 Earth Class, ngunit hindi sigurado si Terence kung kaya niyang patayin silang 3 sa isang pagkakataon. Tutal, isa sila sa harap, isa sa gitna, at isa sa likod. Malaki ang distansya sa pagitan nila, at sinusubukan nilang palibutan siya. Dahil dito, labis na nanlumos si Terence. Kung hindi mamatay ang isa sa kanila, malalantad ang lakas ni Terence, kaya hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Tila isang lambat na hindi matatakasan ang kanyang magagamit, umaasang matatakpan silang dalawa. Kung isa lang ang sakop nito, talagang walang kumpiyansa si Terence na makatakas. Nang maramdamang palapit ng palapit ang 3 tao sa kanyang likuran, dinala sila ni Terence sa isang eskinita sa likod, isang lugar kung saan madali siyang makakatakas pagkatapos niyang ihulog ang isang hindi matatakasan na lambat sa kanyang sarili. Bigla niyang inilabas ang kamay at sumigaw ng langit at lupa lambat. Ang lambat ay nakatutok sa ika-12. Ang lalaking ito ang pinakamalaking kaaway ni Terence, at kahit papaano ay nagawa niyang takpan siya. Oo nga, nang makita ang isang malaking lambat na nahuhulog mula sa langit, ang ika-12 kapatid ay nagulat. Hindi niya alam kung ano iyon at subconsciously gustong iwasan ito. Ngunit paano niya maiiwasan ang isang hindi matatakasan na lambat? Hindi lang siya, pati ang pangalawang gwardya na malapit sa kanya ay nadawit din.
Matapos mahulog ang hindi matatakasan na lambat, direktang tinakpan nito ang ikalabindalawang matanda at ang pangalawang bantay, nang walang anumang puwang para sa pagtutol. Naranasan na ni Terence ang lambat na ito, at alam niya kung gaano ito kalakas. Kahit na ang isang Sky-class Master ay hindi katugma para dito, hindi nakakagulat na ang Sky-class Spider ay maaaring bitag ang apoy na layon dito. Gayunpaman, ang pag-iisip tungkol sa Skyrank Fire Lion at Skyrank Spider Race na nawala ng walang dahilan ay nagpabigat at nanlumo sa dibdib ni Terence. Ano ito? Itinaas ng ikalabindalawang kapatid ang kanyang kamay at naglabas ng scimitar. Ito ang kanyang sandata. Gusto niyang gamitin ang scimitar para basagin ang hindi matatakasan na lambat sa harapan niya. Gayunpaman, minamaliit niya ang hindi maiiwasang lambat na ito. Ginamit niya ang unang anyo ng isang ordinaryong martial technique at nag-inject ng totoong enerhiya sa scimitar, ngunit hindi nito nagawang basagin ang hindi matatakasan na lambat. Sa halip, pinahigpit nito ang lambat. Gusto ng ikatlong gwardya na ipagpatuloy ang paghabol kay Terence, ngunit kailangan niyang huminto at tumulong pagkatapos makita ang kakaibang eksenang ito. Hindi niya alam kung anong uri ng kayamanan ang ginagamit ni Terence. Siya ay isang Taken at alam ang tungkol sa Spider Clan, ngunit hindi niya alam ang tungkol sa kanilang kayamanan. Earth Tier Martial Skill, ikalabintatlong anyo. Ang Old 12 ay walang choice kundi gamitin ang lahat ng kanyang lakas para i-activate ang kanyang pinakamalakas na martial technique. Gusto niyang basagin ang hindi maiiwasang lambat na ito sa isang iglap. Gayunpaman, ang hindi matatakasan na lambat ay tila nababanat. 2,276. Nang ma-activate na ang kanyang martial skill, tumama ito sa hindi maiiwasang lambat, ngunit para itong tinamaan ng bulak. Walang punto na magpalakas, na nag-aaksaya ng maraming lakas. Nakatakbo na si Terence sa malayo, at kahit na nararamdaman pa rin ng kanyang espiritu ang nangyayari sa kanyang likuran, hindi huminto ang kanyang mga paa. Kung hindi niya sinamantala ang pagkakataong ito para makatakas, kailan pa siya? Natuwa din si Terence na hindi siya sinundan ng pangatlong gwardya. Kung hindi, sa lakas ng ikatlong guard bilang isang Earth-class late phase pick, magiging mahirap para kay Terence na patayin siya. Kailangan niyang akitin siya sa mas malayong lugar at gamitin ang kanyang energy bomb para patayin siya. Kung hindi dahil sa katotohanang nag-aalala si Terence na hindi niya sila mapapatay sa isang hit, tiyak na ihahagis niya ang energy bomb sa kanila habang sila ay nahuli sa makalangit na network. Matapos lumiko sa isang sulok, dahan-dahan ding binalik ni Terence ang energy bomb sa kanyang kaliwang kamay sa enerhiya at ibinalik ito sa kanyang katawan. Binawi rin niya ang pagbabago-bago ng enerhiya sa kanyang katawan. Ang Terence ngayon ay hindi naiiba sa isang normal na tao. Pagkatapos maglakad ng ilan pang kalye, dumating si Terence sa isang madilim na lugar na pinagtataguan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at masunuring tumakbo si Skybolt Pig sa gilid ni Terence. Napakatalino ng batang ito. Kahit na naligaw siya kasama ni Terence, mahahanap niya si Terence na may mga fire bullet at panloob na core. Phew! Nagpakawala ng mahabang hininga si Terence, medyo maayos ang takbo. Ang Sky-class Spider ay hindi nagsinungaling sa kanya, ito ay isang bitag, at kahit ang isang Sky-class Master ay hindi makakatakas mula rito. Ang pagtanggal nito sa kanyang katawan ay isang mahirap na gawain. Umalis na si Terence sa bundok, at ang natitirang mga miyembro ng pamilya Taken sa labasan ng Wulong Haote Mountain ay nababalisa na rin. Ang ikalabindalawang elder, pangalawang gwardya, at pangatlong gwardya ay sumunod lahat kay Terence, at bagamat mayroong dalawang Earth-class Masters dito, pareho silang mahina. Sa isang banda, hindi sila nakakatulong, at sa kabilang banda, ito ay dahil umalis si Terence sa bundok, ngunit si Jelay ay hindi. Kinailangan pa nilang harangan si Jelay dito, kung sakaling kinuha niya ang pagkakataong umalis. Lazaro, bumalik ka kaagad sa pamilya Taken at ipaalam kay Young Master Taken at sa Patriarch ng pamilya ang nangyari dito. Ang taong nagsalita ay ang pang-apat na tagapangalaga, at inutusan niya si Lazaro. Oo. Mabilis na tumango si Lazaro at mabilis na sumakay sa isang Hummer, pagkatapos ay nagmaneho patungo sa direksyon ng pamilya Taken. Gayunpaman, ang kotse ni Lazaro ay pinuntirya hindi nagtagal matapos itong umalis.
Ang taong nakatutok kay Lazaro ay si Terence, syempre. Hindi inaasahan ni Lazaro na babalik si Terence sa paligid ng bulubundukin. Ang pinakamapanganib na lugar ay din ang pinakaligtas na lugar pagkatapos ng ikalabindalawa, pangalawang gwardya, at pangatlong gwardya ay makalaya. Ang unang bagay na gagawin nila ay malamang na hanapin siya sa buong bayan. Kaya't nagpa siya si Terence na umikot na lang at bumalik sa kabundukan ng Hulang Haote, nagpaplanong kunin ang sinuman sa kanila at itanong sa kanila ang address ng pamilya Tegan. Ngayon na ang lahat ng mga masters ng pamilya Tegan ay nasa labas, ang panloob na bilog ay dapat na walang laman. Mas magiging masaya si Terence na pumunta sa isang eksena at sabay na alagaan ang Lowell. Matagal na niyang kinaiinisan si Lowell, kaya bakit hindi niya gagawin kung kaya naman niya itong alagaan bago siya umalis. Masasabi ni Terence na ang Lowell ay napakahalaga kahit ikalabindalawa ay labis na nagmamalasakit sa kanya. Kung siya ay namatay, ang pamilya Tegan ay magkakaroon ng malaking problema. Siyempre, makapangyarihan ng pamilya Tegan mayroong hindi bababa sa 12 Sky Class Masters sa mga mata ni Terence, ngunit wala sila sa bayan ng Rockland. Kung sila nga, hindi nasasabihin ni 12 ng matagal kay Tegan ang tungkol dito, at hindi siya magiging maingat. Ang 12 Sky Class Masters ay kayang pangalagaan ang sinumang kaaway. Malinaw na walang laman ang loob ng pamilya Tegan, at perpekto para kay Terence na magdulot ng eksena. Plano ni Terence na kunin ang isang random na miyembro ng pamilyang Tegan at itanong sa kanya ang address ng pamilya Tegan, ngunit ito ang eksenang nakita niya pagkatapos bumalik sa bulubundukin. Dahil gusto ni Lazaro na bumalik sa pamilya Tegan, kailangan lang siyang sundan ni Terence. Ang pamilya Tegan ay matatagpuan sa isang malayang manor sa bayan ng Rockland. Sakop ng asyenda ang isang malawak na lugar at napaliligiran ng matabang bukirin at kagubatan. Walang ni isang bahay sa kalsada dahil pribadong teritoryo ito ng pamilya Tegan. Siyempre, nang walang tiyak na antas ng kapangyarihan, imposibleng manirahan sa gayong lugar. Walang tao sa paligid, paano kung atakihin sila ng masasamang tao? Tanging ang pamilyang Tegan, na may hindi mabilang na mga magsasaka, ang maglalakas loob na gawin ito. Ito ay isang magandang lugar para kay Terence para pumatay at magnakaw ng hindi na kailangang mag-alala na makita siya. Si Lazaro ang nagmaneho ng Hummer at pinaharurot ang kalsada sa harap ng manor. Gayunpaman, biglang lumitaw ang isang tao sa orihinal na bakanteng kalsada sa harap niya. Nagulat si Lazaro sa sitwasyong ito, at halos akala niya ay nakakita siya ng multo. Tutal, sa kalagitnaan ng gabi, sa gitna ng daan na orihinal na walang tao, biglang may sumulpat na tao. Kahit sino ay makaramdam ng takot. Sa kabutihang palad, si Lazaro ay isa ring maliit na pinuno ng Adventurers Guild at isang cultivator. Nang may makita siyang lumabas ay saglit lang siyang nabigla. Sa susunod na sandali, napagtanto niya na ang taong dumating ay hindi pala kaibigan. Gayunpaman, hindi binalak ni Lazaro na ihinto ang sasakyan. Sa halip, tinapakan niya ang accelerator at naghanda sa pagbangga dito. Dahil nakatayo ito sa gitna ng kalsada at gustong ihinto ang sasakyan, siguradong hindi ito mabuting tao. Hindi kailangang maging magalang si Lazaro. Kailangan lang niyang dagdagan ang lakas ng kabayo at bumangga dito. Kung golden class pa rin si Terence, matatakot siyang mabangga siya ng kotse, ngunit nasa kalagitnaan na siya ng earth class, at may malakas na chi na nagpoprotekta sa kanyang katawan. Mabangga man siya ng sasakyan, hindi naman siya gaanong makakasira. Sa kabilang banda, maaaring matamba ni Terence ang rumaragasang sasakyan sa pamamagitan ng isang suntok. Wildfire Feast, first move. Hinintay ni Terence ang sasakyan ni Lazaro na magmaneho bago siya kumilos. Ang unang anyo ng Wildfire Feast ay sapat na. Si Lazaro ay isang Golden Class Master, at si Terence ay natakot na mapatay niya siya sa isang hit, kaya ginamit niya ito upang mapalipad ang sasakyan. Boom! Nagkaroon ng malakas na ingay, at ang humaharurot na sasakyan ay bumaligtad sa hangin bago lumapag ng malakas sa gilid. Nakaharap sa langit ang lahat ng apat na gulong, umaalingaw-ngaw sa hangin. Perpekto ang suntok ni Terence, hindi nakapatay sa driver. Lumabas ka sa kotse, Mr. Lazaro.
Hindi na binigyan ni Terence ng oras ang driver para mag-react, buong lakas niyang binuksan ang pinto at hinaila ang handle palabas ng driver seat. Napakatigas ng istruktura ng sasakyan, at nabaligtad lamang ito nang hindi sumasabog. Sa makatuwid, sa mga magsasaka tulad ng Lazaro, hindi ito nagdusa ng anumang nakamamatay na pinsala, ngunit ito ay lubos na nakakagulat. 2,277. At nang makita niyang ang kaharap niya ay si Terence, sa sobrang takot niya ay halos bumigay na ang kanyang mga paa. Ikaw. Ikaw. Ikaw si Natoy. Hindi makapaniwalang tumingin si Lazaro kay Terence, bakit nandito ang lalaking ito? Hindi ba siya hinahabol ng ika-12, pangalawa at pangatlong gwardya? Paano siya nakatakas mula sa pagtugis? Hindi kaya namatay na ang ika-12, pangalawang bantay, at pangatlong bantay? Sa pag-iisip nito, napuno ng takot ang mukha ni Lazaro. Hinawakan ni Terence ang lebrat sa kwelyo at itinaas ito na parang isang maliit na manok. Pagkatapos ay nagbigay siya ng flying kick na pinalipad ang sasakyan ni Lebrat sa kagubatan sa tabi ng kalsada. Madilim, at hindi masasabi na may sasakyan sa kagubatan kung hindi nila pinansin. Hindi na inisip ni Terence na may dadaan pa sa kalsadang ito, ngunit walang ganap. Ayaw niyang mangyari ang aksidente, kaya kinuha niya ang sasakyan ng laman at nagtago sa gubat. Inihagis niya ang laman sa lupa at tinapakan ang kanyang dibdib. Ano ang gusto ni Lowell sa loob ng isang espiritong hayop? Napakurap si Lazaro, hindi inaasahan na magtatanong ng ganoon si Terence. Akala niya ay magtatanong si Terence tungkol sa mga sikreto ng pamilya Tegan, ngunit ang taong ito ay nagtatanong tungkol sa ubod ng isang espiritong halimaw, hindi ba't masyadong marami iyon? Kung ayaw mong mahirapan, bilasan mo at sabihin mo. Walang pasensya si Terence na harapin si Lazaro. Mabuti. Ang inner elixir ng essence ng isang spiritual beast ay maaaring gamitin para gumawa ng essence necklace. Hindi mo ba alam iyon? Medyo natarante si Lazaro. Hindi ito lihim. At least, alam ito ng iilang malalaking pamilya sa bayan ng Rockland. Kaya lang walang sino man ang nagpino nito, maliban sa pamilya Tegan. Pinuhin ang isang essence chi necklace. Ano ang essence necklace? Ano ang magagamit nito? Paano mo ito pinipino? Kumurap-kurap si Terence, hindi niya alam na may ganoong gamit ang panloob na core. Profound chi necklace. Hindi mo rin alam. Nagtataka si Lazaro kung bakit walang alam si Terence, ngunit ipinaliwanag niya pa rin, ang essence necklace ay isang uri ng kwintas na maaaring magpapataas ng atake at depensa. May pagkakataong tumaas ang atake at depensa. Ano ang ibig mong sabihin sa posibilidad? Bumilis ang tibok ng puso ni Terence, may ganoon talaga. Ito ay magandang bagay. I don't know about that. Umiling si Lazaro. Dahil isa lamang itong alamat. Hindi ko pa ito nakita dati. Ito lang ang sinasabi ng lahat. Tumango si Terence. Si Lazaro ay hindi mukhang nagsisinungaling, siya ay natakot sa labas ng kanyang katalinuhan, pagkatapos ng lahat, at sa kanyang tono, ang kwintas na ito ay tila hindi ito sikreto o anumang bagay. Hindi na niya kailangang itago ito sa lahat, kaya nagpatuloy si Terence, kung gayon, paano ako gagawa ng isang essence chi necklace? I don't know about that. Ang mga legendary forgers lang daw ang makakagawa nito, and there must be a way to make it. Lazaro said. Ang maalamat na panday. Malamig na sabi ni Terence, kung peke lang siya, bakit hahanapin ng pamilya Tegan ang pangunahing asensya ng hayop? At hindi ka man lang nagdalawang isip na magalit sa akin. Sa palagay mo ba ang isang normal na tao ay gagawa ng hakbang para sa isang maalamat, hindi ka pani-pani walang pag-iral? Ito. Sige, sasabihin ko na. Nabalitaan ko na may pamemeki sa pamilya Tegan. Bagamat isa lang siyang Earth-rank forger at mababaw lang ang kaalaman niya, nagkataon lang na mayroon siyang paraan para gawin itong essence necklace. Matapat na sabi ni Lazaro. Noon lang niya narinig. Kung may ganyang panday, hindi ko rin alam dahil hindi ko pa siya nakikita. Maliit lang akong figure kaya wala akong masyadong alam. Oh, kung gayon maaari kang mamatay ngayon. Sabi ni Terence. Huwag. Huwag, Mr. Zhang.
Ako ay isang maliit na karakter, hindi mahalaga sa iyo kung ako ay mamatay o hindi, mangyaring huwag mo akong patayin. Lazaro ay nasa bingit ng luha nang marinig niya na Terence ay papatayin siya. Mayroon akong isang 60 taong gulang na ina na patay na, at ang aking mga hindi pa isinisilang na mga anak ay pa rin. Natahimik si Terence sa kakaibang paraan ng paghingi ng awa ni Lazaro, ngunit tapat ang lalaki. Mr. Zhang, isa lang akong ordinaryong cultivator na gustong kumita. Sa pamilya Tegan, wala akong choice. Please don't kill me, I beg you. Umiyak si Lazaro at humingi ng awa na may kasamang uhog at luha. Kung hindi kita papatayin, ano pa ang silbi ng buhay mo? Mahinang tanong ni Terence. Ako. Tama, hindi ka ba interesado sa malalim na kwintas ng Chi? Maaari kitang dalhin sa pamilya Tegan at sabihin sa iyo kung nasaan ang silid-aklatan ng pamilya. May detalyadong introduction and refining method ng essence necklace doon, and you can still eat. Biglang nagkaroon ng idea si Lazaro at sinabing, "Oh, pwede mo ba akong ihatid dyan?" Napukaw ang interes ni Terence matapos marinig ang mga salita ni Lazaro. Sa totoo lang, gusto niya talagang tingnan ang kwintas. Tama, may idea ako. Masasabi ni Lazaro sa tono ni Terence na interesado siya sa kwintas, at para siyang nakakita ng straw na nagel iligtas buhay. Marami na akong napuntahan sa pamilyang Tegan, kaya pamilyar na pamilyar ako sa lugar. Sa pangunguna ko, si Mr. Zhang ay magkakaroon ng mas kaunting mga ditor. Since that's the case, let's go. Nag-isip sandali si Terence at tumango. Pumunta siya sa pamilya Tegan para patayin si Lowell, pero mas kaakit-akit sa kanya ang essence necklace kaysa sa pagpatay sa Tegan family. Ang paglalakbay na ito sa kabundukan ay lubhang mapanganib, ngunit si Terence ay natamo ng malaki. Kung makukuha niya ang paraan ng pagpino ng kwintas na ito ay isang sorpresa. Salamat dahil hindi mo ako pinatay, Mr. Zhang. Luha ng pasasalamat na sabi ni Lazaro. Gayunpaman, maiiwasan mo ang kamatayan, ngunit hindi ka makakatakas sa parusa. Kasabay nito, naglabas si Terence ng mga pilak na karayom at sinabi kay Lazaro, itatatak ko ang ilan sa iyong mga acupuncture point para hindi mo magagamit ang iyong tunay na chi sa loob ng 2 oras. Ito rin ang parusa ko para pigilan ka sa pagtataksil sa akin. Kapag naglalagay ako ng mga karayom, huwag mong gamitin ang iyong tunay na chi para lumaban. Ito. Oo. Hindi makatanggi si Lazaro at tumango na lamang siya. Kung ikukumpara sa kamatayan, ang hindi nagamit ang tunay na chi sa ngayon habang ang kanyang mga acupoint ay selyadong ay isang mas magandang resulta. At kaya, nang walang pagtutol ni Lazaro, tinatakan ni Terence ang lahat ng kanyang mga meridian at pressure point, kaya hindi niya magagamit ang kanyang purong enerhiya sa loob ng 2 oras. Siyempre, kung medyo lumakas si Lazaro, magagamit niya ang kanyang purong enerhiya para masira ang mga pressure point at masira ang seal. Ngunit ang kanyang lakas ay masyadong mababa, kaya maaari na lamang niyang hintayin na ito ay natural na matuno. 2,278. Si Terence ay hindi nag-abala kay Lazaro matapos siyang supalan, at pumunta sa kagubatan upang maibalik ang Hummer sa kalsada. Ang Hummer ay matibay sa simula, at ito ay talagang custom-made para sa pamilya Tegan. Ito ay mas matigas. Ang sipa ni Terence ay nakatupi lang ng kaunti sa labas, at walang masyadong pinsala dito. Maaari pa itong magamit. Sumakay ka sa kotse at pumunta sa pamilya Tegan. Utos ni Terence. Oo, Mr. Zhang. Mabilis na tumakbo si Lazaro, sumakay sa kotse, pinaandar ito, at nagmaneho patungo sa direksyon ng pamilya Tegan. Pupunta ako sa library pavilion at hahanapin ang paraan para gawin ang malalim na chi necklace. Utos ni Terence. Okay, Mr. Zhang. Mabilis na tumango si Lazaro. Sa kanyang mga mata, si Terence ang tipo ng tao na hindi niya dapat pakialaman. Siya ay isang tinag sa tagiliran, at kung salungatin mo siya, papatayin niya ang sinuman. Hindi ba't naging multo ang pang-5 at ika-8 gwardya? May kaugnayan din sa kanya ang pagkamatay ng head guard. Ngayon, kahit ang ika-12, ika-2 at pang-3 gwardya ay hindi na naabutan at direktang nawala sa kanya.
Upang makapunta dito upang harangin siya sa ganitong uri ng mabigat na pagkubkob, ang kapangyarihang ito ay natural na hindi isang bagay na kayang labanan ng tamad. Kaya nabili ni Lazaro ang pamilya Tegan ng walang pag-aalinlangan. Handa na siyang tumakas pagkatapos niyang gawin ito. Pagkatapos ng lahat, ang Rockland ay isang maliit na puwersa na umaanod palayo sa isang maliit na bansa. Saang bansa man siya magpunta, hindi kayang iabot ng pamilya Tegan ang kanilang mga kamay ng ganoon kalayo. Kung hindi niya talaga kaya, pupunta siya sa isang maliit na bayan sa hangganan. Sa paglipas ng mga taon, si Lazaro ay nakakuha ng maraming benepisyo mula sa Association of Adventurers sa ilalim ng kontrol ng pamilya Tegan. Ito ay isang magandang pagpipilian upang makahanap ng isang lugar upang tamasahin ang buhay sa kapayapaan at maging isang mayaman na tao. Sa landas ng Marshall daw, inamin niyang wala siyang magandang talento, kaya imposibleng umasenso siya. Kaya, normal na sa kanya ang sumuko. Si Terence naman ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito, ginagamit lang niya ang lalaki para sa kanyang pagiging pamilyar sa pamilya Tegan. Kung nanatili o umalis ang lalaki pagkatapos nito ay wala sa negosyo ni Terence. Nakaupo ako sa kotse, okay lang ba? Tanong ni Terence. Ayos lang. Ang pamilya Tegan ay masikip sa labas ngunit maluwag sa loob. Ipinadala na nila ang lahat ng kanilang mga eksperto. Sa oras na ito, ang tanging natitira sa pamilya ay ang patriarka na laging nag-iisa, ang pinuno ng pamilya na si Grayson Tegan, at ang young master na si Lowell. Medyo naiintindihan ni Lazaro ang pamilya Tegan. Tumango si Terence. Kahit na makalaya ang ika-12 at ang iba pa, malamang na hindi nila inaasahan na babalik si Terence at papatayin sila sa halip na tumakas. 12 ay hindi kahit na isipin ito. Ang ika-12 kapatid na lalaki ay gumamit ng kanyang makalangit na antas ng martial skill ng 10 beses na magkakasunod, at kahit na siya ay mapagod, halos hindi niya nagawang mabali ang hindi matatakasan na lambat. Ang tigas ng bagay na ito ay makikita. Ang unang bagay na ginawa niya pagkatapos tumakas ay hindi ang paghabol kay Terence, alam niyang hindi niya ito maaabutan, kaya kinailangan niyang hanapin ang buong lungsod. Hindi siya nagmamadali, kailangan niyang ipaalam muna ang 6 na sinasabi sa kanya na umalis na si Terence sa bundok, ngunit nag-iisa siya. May iba pa sa bundok, kaya kailangan niyang maghanap sa lalong madaling panahon. Sa puntong ito, nahulaan ng ika-12 ang plano ni Terence, isa-isa silang bababa ng bundok. Hindi niya alam kung ano ang mga benepisyo, ngunit parang ito. Matapos pakawalan ng lumilipad na espiritong hayop, ikinaway ng ika-12 kapatid ang kanyang kamay sa pangalawa at pangatlong gwardya. Tara na, hahanapin natin ang batang natoy na iyon. Dapat natin siyang hulihin ngayon. Ang Sky Class Masters ay may napakalakas na espiritual na pandama, at kung ikakalat nila ang kanilang mga pandama, mararamdaman ito ng lahat ng practitioner sa malapit. Sa masasabi ng ika-12 kapatid, gagamitin ni Terence ang kanyang chi para makatakas, at gagamitin niya ang sining ng kanyang practitioner kung sakaling may umatake. Posibleng nagtatago si Terence sa dilim, ngunit saglit lang iyon. Sa sandaling sumikat ang araw, ang mga tauhan ng pamilya Tegan ay lalabas na lahat upang hanapin ang buong lungsod, at si Terence ay wala nang mapagtataguan. Sa sandaling ito, dumating na sina Terence at Lazaro sa pasukan ng bahay ng Tagens Manor. Nakita ng mga gwardya sa entrance ang kotse ni Lazaro at si Lazaro sa driver's seat, ngunit hindi sila pinigilan. Hinayaan nila silang makadaan, hindi pinansin si Terence sa front seat. Alinman sa pamilya Tegan ay nagkaroon ng mga problema sa kanilang pamamahala, o sila ay masyadong mayabang at hindi naisip na magagawa ni Terence ang anumang bagay sa kanyang sarili. Sa katunayan, pareho ang haka-haka ni Terence ay wasto. Ang pamilya Tegan ang naging numero 1 puwersa sa mga marangal na bahay at gang sa Rylde sa lahat ng mga taon na ito. Sinong maglalakas loob na manggulo sa kanila? Kahit papaano, ang gwardya na ito ay naging gwardya sa loob ng ilang taon at hindi pa nakatagpo ng kaaway na pumasok sa pamilya Tegan, lalo pat dinala mismo ng pamilya Tegan sa pamilya. Sabi ko okay lang. Napangiti ng matamis si Lazaro. Huwag mag-aksaya ng oras, dumiretso tayo sa library, tumango si Terence. Okay.
Naalala ni Lazaro ang pakay ni Terence at tumigil. Anong problema? Lumingon si Terence kay Lazaro. This time, I betrayed the Tegan family. If I stay here, I'll be suspected sooner or later. So, Mr. Zhang, pagkatapos mong makapasok sa library, pwede mo ba akong bitawan at paalisan ako sa lugar na ito? Sabi ni Lazaro pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Anong kinalaman ko kung aalis ka o hindi? Hindi naman kita mapipigilan, di ba? Mahinang sabi ni Terence. Sa totoo lang, wala siyang planong patayin si Lazaro. Siya ay isang maliit na prito, at siya ay nasa pamilya Tegan para sa kapakanan ng kaligtasan. Ang pagtataksil sa pamilya Tegan at pagtulong sa kanya ay para rin sa kaligtasan. Hindi na kailangang pahirapan ni Terence ang mga bagay para sa kanya. Pero, hindi pa na-unlock ang acupuncture points ko. Mapait na ngumiti si Lazaro. Hindi ako makakatakbo ng malayo ng walang lakas, at sa oras na tumakbo ako, malamang na maakit ko ang atensyon ng pamilya Tegan. Kung wala akong true chi, hindi ako makakatakbo ng mabilis, at malamang na mahuli ako. Kaya pala ganito. Kung ganoon ang kaso, sasabihin ko sa iyo ang isang trick. I guarantee na makakatakas ka. Tumango si Terence. What move? Sana turuan ako ni Mr. Zhang. Mabilis na tanong ni Lazaro. Papasok ako sa library mamaya, hintayin mo ako sa isang madilim na sulok sa ibaba. Magpapaungol ako ng mahabang alulong para alerto sila, at pagkatapos noon, ibig sabihin nagtagumpay na ako. Tumakbo ka kaagad at ipaalam sa mga gwardya na humahabol sa akin, sabihin sa kanila na pumunta ako sa inner circle ng pamilya Tegan para manggulo, at sabihin sa kanila na bumalik at tumulong. Terence. Inakit ang tigre palayo sa bundok. Hindi tanga si Lazaro na iintindihan niya ang sinusubukang gawin ni Terence. Ilipat ang makapangyarihang mga figure ng pamilyang Tegan, at pagkatapos ay makakatakas ako. Pero paano kung gusto nilang bumalik ako sa kanila? At ikaw, Mr. Zhang. 2,279. Huwag mo akong alalahanin. Aalis ako sa iyo pagkatapos kitang bigyan ng babala. Aalis na ako sa oras na tawagan mo sila. Mabuti pang akitin mo ang tigre palabas ng bundok. Mabuti rin para sa akin. Kung tungkol sa paghiling nilang bumalik ka sa kanila, madali lang iyon. Sabihin mo lang sa kanila na ipagpapatuloy mo ang pagpapalam sa mga taong pamilya Tegan sa labasan ng bulubundukin. Sabi ni Terence. Sige, naiintindihan ko. Tumango si Lazaro, hindi siya isang hanggal na tao, at nakuha ito ni Terence sa isang pahiwatig. Mahusay ang plano ni Terence, magpapanggap siyang mag-uulat ng balita at pagkatapos ay lalabas na parang sikada. Nakatulong ito kay Terence, handa na siyang tumakas kapag bumalik si ika-12 kasama ang mga bantay. Kung ganoon ang kaso, tatanggalin ko ang iyong mga acupuncture point. Hinintay ni Terence na huminto ang lalaki bago siya tinulungang ilabas ang kanyang mga pressure point. Maraming salamat, Mr. Zhang. Nandoon ang library pavilion, pasasalamat na sabi ni Lazaro. Mr. Zhang, ingat. Kinawian ni Terence ang kanyang kamay at lumabas ng kotse, nawala sa direksyon ng library. Mabilis yan. As expected of an Earth-class mid-phase. Sabi ni Lazaro. Hindi masyadong malaki ang library pavilion ng pamilya Tegan. Bagamat isa itong independenteng dalawang palapag na gusali, pagkapasok dito, makikita ng isa na marami itong espasyo at kakaunting bookshelf. Marahil ito ay isa ring karaniwang problema ng mga pamilyang ito, wala silang gaanong foundation gaya ng mga sinaunang sekta at pamilya. Ang aklatan ay mas malaki kaysa sa Hidden House, ngunit hindi ito kasing laki ng inaasahan ni Terence. Medyo nalito si Terence, ano nga ba ang relasyon ng Sky Class Masters na ito at ng pamilya Tegan. Limitado ang pag-iisip ni Terence noon, at wala siyang oras para isipin iyon kapag nasa panganib siya, ngunit ngayong naisip niya ito, nagkaroon siya ng hinala. Ano ang ginawa ng pamilya Tegan para magkaroon ng napakaraming Sky Class Master sa ilalim ng kanilang utos? Ngunit ngayon, tila ang mga Sky Class Masters na ito ay hindi bahagi ng sariling kapangyarihan ng pamilya Tegan.
Marahil ang pamilya Tegan ay isang subsidiary force lamang tulad ng relasyon sa pagitan ng ilang nakatagong bahay at mga sinaunang sekta. O marahil ay dahil si Tegan ay isang alagad ng malaking sekta na ito, kaya ang mga Sky Class Masters na ito ay higit na nag-aalaga sa pamilya Tegan. Bahagyang nadismaya si Terence pagkatapos ng isang tingin lang sa mga libro, wala namang kakaiba, mga sining at kasanayan ng normal na practitioner. Sa mga pangalan pa lang, masasabi na niyang hindi sila high class, pero may mga bagay na hindi mahuhusgahan sa mga pangalan lang. Kaya lang ay walang oras si Terence na basahin ang mga ito ng isa-isa, at hindi niya maalis ang lahat ng ito. Hindi naman siguro mapapansin ng pamilya Tegan kung kukuha siya ng isang essence necklace, pero kung masyado siyang marami, malamang mababaliw ang Tegan family at hahabulin siya pabalik. Ito ay hindi katumbas ng halaga. Ang silid-aklatan ay napakatahimik, at walang kahit isang kaluluwa ang nakikita. Walang sino man mula sa pamilya Tegan ang pupunta rito sa oras na ito, at mabilis na binuklat ni Terence ang mga libro sa paggawa ng mga essence necklace. Walang masyadong libro sa library, at sa mga mata ni Terence, mabilis niyang nakita ang isang libro sa pinakaitaas na kaliwang stand na may pamagat na Essence Necklace Refining Method dito. Ito ay ang libro. Mabilis itong hinugot ni Terence at binaligtad sa tulong ng liwanag ng buwan. Ito ay isang sinulid na manuskrito, at ang mga salita ay malaki, na ginagawang madaling basahin sa ilalim ng liwanag ng buwan. Gaya ng inaasahan, ang unang bagay ay ang panloob na core ng isang espiritong hayop. Matapos masigurado na ito ang kanyang hinahanap, hindi na ito tiningnan ni Terence at mabilis na iniligpit. Aalis na sana siya ng library para hanapin si Lowell, bigla siyang huminto. Naramdaman niya ang isang hindi kilalang panganib, isang practitioner ang naglalakad patungo sa library, at base sa pagbabago ng enerhiya, siya ay isang mystic early phase. Ang layunin ni Terence ay magnakaw ng libro at magdala ng malas kay Lowell, ayaw niyang magdulot ng anumang gulo. Kung maaari, ito ay pinakamahusay na hindi gumawa ng isang kaaway out sa taong ito na dumating sa library. Sino ang nakakaalam kung para saan ang maagang yugto ng Mystic Class Master na ito? Kung talagang narito siya sa utos ni Grayson, ang pinuno ng pamilya Tegan, o ilang matandang ninuno na nag-iisa, kung siya ay papatayin, tiyak na lalabas sila upang hanapin siya kung hindi siya bumalik. Wala siyang panahon para manggulo kay Tegan, kaya kailangan niyang tumakas muna. At kaya, ang unang naisip ni Terence ay ang magtago. Dalawa lang ang bookshelf sa kwarto, ngunit may ilang kahoy na mesa at upuan para sa pagbabasa, at sa ilalim ng mesa ay perpekto para itago ni Terence. May mga yabag mula sa labas ng library, nandito nga ang lalaki. Nagtago rin si Terence sa ilalim ng mesa. Ang pagpatay sa isang mystic early phase ay isang piraso ng cake para kay Terence, ngunit gusto rin niyang patayin si Lowell. Hindi niya nais na magdulot ng anumang hindi kinakailangang gulo. Hintayin na lang niyang dumating ang lalaki sa library at kunin ang mga gamit niya bago umalis. Binuksan ang mga ilaw, at naiilawan ang buong silid. Hindi binuksan ni Terence ang mga ilaw kanina, umaasa sa liwanag ng buwan at sa espasyo ng Jade para pag-iba-iba ang mga libro, ngunit hindi kailangang gawin iyon ng taong ito. Hindi inaasahan ng taong iyon na may nagtatago sa library. Matapos buksan ang ilaw, naglakad siya papunta sa kaliwang stand kung saan nakatayo si Terence, ngunit pagkatapos halukayin ito ng ilang beses, nagulat siya at bumulong sa sarili, "Di ba sabi mo dito mo ilalagay? Paanong wala na?" Nasa ilalim ng mesa si Terence, ngunit binigyang pansin niya ang mga kilos ng tao. Nakita niya ang taong naglalakad patungo sa bookshelf na kinaroroonan niya, at bahagyang lumubog ang puso ni Terence. Natatakot siyang mapansin ng lalaking ito na may nawawalang libro, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon ang sasabihin ng taong iyon. Kung tama ang hula ni Terence, malamang na hinahanap ng taong ito ang paraan ng pagpino ng isang essence necklace sa kanyang mga kamay. Kumunat ang noo ni Terence. Habang nag-iisip siya ng plano, naglabas ang tao ng walkie-talkie at nagsalita dito, "Young Master Tegan, nasa library ako, pero hindi ko nakita ang librong gusto mo." "Hindi mo nakita? Nasa itaas na kaliwang bahagi ng bookshelf, ako mismo ang naglagay doon." Ang boses ni Lowell ay nanggaling sa walkie-talkie.
Hinanap ko ng maigi, wala talaga. Nag-aalangan na sabi ng tao. Hintayin mo ako, pupunta ako ngayon. Walang hinala si Lowell. Inisip na lang niya na hindi ito nahanap ng mga tauhan niya. 2,300. Sige, young Master Tegan. Kung gayon, hihintayin kita dito. Magalang na sabi ng tao. Nakahinga ng maluwag si Terence. Gusto sana niyang tanggalin ang lalaking ito at tumakas, ngunit hindi niya inaasahan na magbabalik ang mga mesa. Ang taong nagpadala sa kanya upang kunin ang libro ay si Lowell, at pagkatapos niyang mabaigo ang pagkuha ng libro, si Lowell ang pumunta dito mismo. Naramdaman ni Terence na naubos ang kanyang bakal na sapatos para hanapin ito, ngunit ngayon ay nahanap na niya ito ng walang anumang pagsisikap. Ang lalaking ito ay talagang naghahanap ng kamatayan. Sa pag-iisip na iyon, wala nang dapat ipag-alala si Terence. Gumapang siya mula sa ilalim ng mesa ng tahimik, tumayo, at naglakad sa likod ng tao. Si Terence ay isang Earth class mid-face, mas malakas siya kaysa sa lalaki, at mahusay din siyang magtago ng kanyang lakas. Kaya, dumating siya sa likod ng lalaki nang walang ingay, at hindi ito napansin ng lalaki. Ngunit, nang papatayin na ni Terence ang lalaki, biglang naramdaman ng lalaki na may mali sa kanyang likuran, at lumingon siya para makita si Terence. Hindi makapaniwalang sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka, ngunit hindi siya natakot. Sa kanyang palagay, paano makapasok ang isang kaaway sa pamilya Tegan? Hindi ito nangyari dati. Kaya naman, bagamat mukhang hindi pamilyar ang tao, naisip na lang niya na baka may nagpadala sa kanya dito para kunin ang mga libro. Magtatanong pa sana siya kung bakit hindi nakatunog ang tao na parang multo, nakaramdam ng matinding sakit sa dibdib ang tao. Pagkatapos, lumipad palabas ang kanyang katawan at bumagsak ng husto sa isang bookshelf sa hindi kalayuan na may malakas na tunog. Nahulog ang bookshelf at nagkalat ang mga libro sa lupa. Ang pagtambang sa isang mystic early phase master, lalo na ang isa na hindi handa para dito, ay isang piraso ng cake para kay Terence. At kaya, namatay ang lalaki sa isang hindi maipaliwanag na sitwasyon, hindi man lang alam kung paano siya namatay o kung sino si Terence para pumatay ng mga tao dito. Matapos patayin ng tao, tumalikod si Terence at nagtago sa pasukan ng library. Ito ay hindi isang napakagandang lugar upang itago, dahil ang sinumang papasok sa silid-aklatan ay makikita si Terence sa likod ng pinto sa sandaling lumingon sila, ngunit ito ay isang magandang lugar para sa palihim na pag-atake. Ayaw magtago ni Terence kay Lowell, pero gusto niya itong tambangan nang makita niya ang nakakagulat na eksena sa library. Si Lowell ay isang Earth class early phase, mukha siyang isang mayaman na bata, at ang kanyang lakas ay tila nabuo mula sa mga elixir, ngunit hindi siya minamaliit ni Terence. Nagkaroon ng pagkakaiba sa pagitan ng Earth class early phase at mid phase, ngunit hindi ito masyadong halata. Ito ay sapat na upang mabawi ito gamit ang high tier na sining at sining. Hindi nagtagal matapos magtago si Terence, muling nagmula sa library ang mga yabag, malamang ay Lowell iyon, at masasabi ni Terence na ang lalaki ay isang Earth class early phase. Hindi akalain ni Lowell na magkakaroon ng ganitong trahedya sa silid-aklatan. Gayunpaman, ang mga magsasaka ay likas na sensitibo sa amoy ng dugo. Pagdating niya sa pinto, pakiramdam niya ay may mali. Bahagyang bumagal ang kanyang mga hakbang nang bigla niyang natuklasan ang pagbabago sa silid-aklatan. Ang subordinate na ipinadala niya upang tulungan siyang kunin ang libro ay patay na sa lupa, at ang bookshelf sa library pavilion ay nabasag din ng kanyang bangkay. Sino nandyan? Mahabang tanong ni Tegan habang subconsciously itinaas ang kanyang bantay. Hindi inisip ni Terence na magiging alerto ang tanganglong si Lowell, na pagtanto ang problema bago pa man siya pumasok sa silid-aklatan. Gusto sana niyang tambangan si Lowell mula sa likuran, ngunit tila imposible na iyon ngayon. Kailangan niyang ipakita ang kanyang sarili. Natakot si Terence na tumalikod si Lowell at humingi ng tulong. Nang dumating ang iba pang mga masters ng pamilya Tegan, hindi makakalabas ng ligtas si Terence sa silid-aklatan, pati na ang pagpatay kay Lowell. Young Master Tegan, kumusta ka na? Sa pag-iisip na iyon, lumabas si Terence sa pinto at tumayo sa harap ng Lowell. Natoy! Bakit ka nandito? Naningkit ang mga mata ni Lowell.
Nandito ako para patayin ka. Kasabay nito, ipinadala ni Terence ang ikatlong tindig ng Wildfire Fist patungo sa Lowell. Ayaw ni Terence na magdulot ng labis na kaguluhan sa pamilya Tegan, at sa kanyang pag-aalala, ang ikatlong estilo ng Wildfire Fist ay katumbas ng pang-apat na estilo ng isang normal na martial arts technique. Sapat na para patayin ang idiot na young master na si Lowell, at magagamit ito ni Terence kahit gaano pa kataas ang level ng martial arts technique. Takot lang siyang magkagulo. Lalo na't hindi siya maaaring gumamit ng mga bomba ng enerhiya, ang tunog ng pagsabog ay magiging masyadong malakas, at maging ang matandang ninuno ay matatalon. Hindi makakatakbo si Terence kahit na gusto niya. Malamig na ngumiti si Lowell, na para bang alam niya na kikilos si Terence. Itinagilid niya ang kanyang katawan at madaling naiwasan ang ikatlong estilo ng Wildfire Fist ni Terence. Nang malapit na siya sa gilid ni Terence, itinaas niya ang kanyang dalawang kamay, at isang kakaibang liwanag ang kumislap sa kanyang mga palad. Ang unang galaw ng 5 elemento ng 8 trigrams palm. Ang unang anyo. Ang Lowell ay isang Earth class early phase lamang, kaya hindi nagulat si Terence na magagamit lang niya ang first move. Ang ikinagulat niya ay nagawang dodge ni Lowell ang kanyang kamao ng nagngangalit na apoy ng napakadali. Si Terence ay humanga sa tsinggong na ito, ang mga paraan ng pagliligtas buhay ng batang ito ay medyo maganda, hindi ba? Ngunit nang itulak ni Lowell ang kanyang mga palad patungo kay Terence, tumalon ang puso ni Terence, at ang jade sa kanyang dibdib ay nagpadala ng malakas na senyales ng babala. Noong nakaraan, ang jade pendant ay magbibigay din ng maagang babala kapag nakikipaglaban sa isang kaaway, ngunit ang ganoong malakas na babala ay lilito lamang kapag nakikipaglaban siya sa ikalimang gwardya at ang head guard. Ngunit ngayon, lumitaw ito sa kanyang laban sa Lowell. Dahil dito nagulat at natakot si Terence. Malakas ang puwersa at mukhang kalmado ang mga palad ni kakaiba Lowell, ngunit may hindi maipaliwanag na puwersa sa kanila. Hindi man lang masabi ni Terence kung anong elemento ang arts ng practitioner ni Lowell. Ito ba ay apoy o tubig? O elemento ng kahoy? Elementong ginto? Elemento ng lupa? Isang palad na may kakaibang liwanag ang lumapit sa dibdib ni Terence. Si Terence ay hindi nang ahas na hawakan ito, ngunit ang palaso ay nasa busog na at kailangan niya itong iputok. Kinailangan ni Terence na gamitin ang kanyang pinakamalakas na martial skill, ang ikalimang galaw ng Wildfire Fist. Boom! Boom! Sinalubong ng mga kamao ni Terence ang mga palad ni Lowell, at sa sumunod na sandali, nakaramdam si Terence ng puwersa na maaaring magpabagsak ng mga bundok at mabaligtad ang mga dagat na nagmumula sa mga palad ni Lowell. Napaatras si Terence ng 2 hakbang, ngunit malinaw na wala ring kalamangan si Lowell. Tinamaan siya ng nagngangalit na apoy na kamao ni Terence at mabilis na umatras ng ilang hakbang, medyo namutla ang mukha niya. Ngunit sa pananaw ni Terence, si Lowell ay dehado, ngunit hindi siya malubhang nasugatan. Dahil sa sitwasyong ito, parehong natakot at nabigla si Terence. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.